Price ceiling sa bigas na 41 pesos sa regular milled rice at 45 pesos para sa well-milled rice, epektibo na ngayong araw, September 5. Ilang rice retailers nangangambang malugi dahil sa ipinatupad na price ceiling. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, alam mo, sa pag-iikot natin, may ilang tindahan na sumusunod doon sa itinatakdang price ceiling at meron din naman na hindi. Ang katwiran ng ilan ay ipinapaubos na lang daw muna nila yung mga naunang na-order nila mula doon sa supplier. Ilang beses man daw isipin, mahirap daw talaga na mangyaring maibigay ni Jaime sa gustong price ceiling ng pamahalaan ng ibinebenta niyang bigas sa ibaan public market. Ito'y kahit pa epektibo ngayong araw ang Executive Order number 39 na dapat ipako sa 41 pesos ang presyo ng regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. May well-milled siya pero 50 pesos ang per kilo. Pinaubos lang yung kasi itong well-milled rice na ito, nung tumaas na, hindi na napalitan. Kasi kung magpapalit ka, ang iyong bigas pataas ang presyo ng kuha mo, malulugi ka naman. Pero sa pwesto ni Guillermo, pikit mata na lang daw niyang ibinagsak sa 45 at 41 pesos ang well-milled at regular milled rice. Doon po sa 45, sakripisyo po, lugi. Ay 1,160 po yun eh. Ay sa 4 kilo po, sa 1,160, ay bali po yun ay 46 na. Kaya lugi po ako doon, sakripisyo. Kasi yun po ang hiniling ng gobyerno eh. Ikinabigla nga raw ng Grain Retailers Confederation of the Philippines ang EO number 39. Para sa grupo, tila hindi raw nabigyang konsiderasyon at boses ang mga nagtitinda ng bigas. Sadsad sa pagkalugi raw ang aabuti nila. Mahal ang kanilang puunan, 50. Pilit natin magbenta ng 45, yan ay batas. Ikukulong ba natin yan o paano? Di ba? Kawawa naman. Pwede naman tayo mag-usap ng mas mahinahon. Nakarating daw sa grupo ang balitang may tulong na iaabot ang Pangulo sa apektado ng price ceiling. Pansamantala lang naman daw ang price cap at may paparating din naman daw na inangkat na bigas. Nabanggit po na tulong po nila sa mga affected retailers po. Whatever kung ano po yung tulong nito, financial po, kung ano po ba, whatever, siguro po para magkaabutan po. Natataasan pa sa price cap na ito ang ilang magsasaka na gaya ni Mang Ruben. Dehado raw sila dahil nasa 16 pesos per kilo lang ang benta niya sa mga kumukuha sa kanya. Ang kilo ng palay talaga 30. So dapat? Dapat ganun din, 30 din amin para makabawi naman kami mga farmers. Ang ibang katulad kong mahihirap, dahil kung mas mahirap ako, mas marami pang mahirap. Yan ang hindi man nila kaya. Dapat babaan pa. Ayon sa DTI Batangas, naghihintay pa sila ng direktiba tungkol sa binuong task force. Agriculture Department daw ang lead agency sa pagmomonitor ng price cap. Samantala, Ivy, sinabi sa atin ng DA Calabarzon Region na may grupo sila na lumabas ngayong araw para nga mag-monitor kung talagang natutupad nga ba yung price ceiling doon sa iba't ibang pamilihan sa rehiyon. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.